Yumir, at that time, when you kept joining as young as 7 years old, ito ba ay because as early as 7 years old, naisip mo na kagad na, oy, teka, may passion ako dito? Or was it more dahil kailangan? No, dahil yung tatay ko, di ba, na-mention ko nung una, boxing fanatic siya. Talagang lahat, mga pamangkin niya, anak niya, lahat tinuturuan niya sa barangay namin. Ang dami kami, naka-line kami doon. Nagtuturo. Tapos yung bag namin, yung sako lang. Tapos, alam niyo, nakakatuwa tong kwento na doon. Kasi, syempre, mga bata kayo eh. Minsan, di naman everyday na gusto niyo mag-boxing kasi nakakapagod. Pero yung tatay ko, sobrang strict. Hindi, pag hindi ka mag-training, papaluin ka niya, gano'n. So, lahat talaga kami pupunta. Pero may mga time na pag umulan, pinagdadasal talaga na sana umulan. Bakit? Kasi wala na. sa lupa kasi kami nagtitraining eh. Madulas. Siyempre, pag umulan, putik na yan. Hindi na kami makapag-training. Yes, walang training ngayon, umulan. Tapos, yun yung mga time na minsan nasabi ko talaga na very thankful talaga ako sa tatay ko. Kasi, kumbaga, siya yung nag-push eh. Kumbaga, sa lahat pala ng sports, iba pala talaga pag yung parents mo yung very supportive talaga sa'yo. Talagang ma-achieve mo yung gusto mong makuha. Tulad ko na, nung huli, doon ko na naramdaman na, sobrang thankful po ako sa tatay ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako ngayon dito. Anong palayaw ni tatay? Tatay Eulalio, di ba? Eulalio, yes. Anong palayaw ni tatay? Lito. Lito. Yes po. Si Tatay Lito, anong madalas niyang sabihin sa'yo as parang words of encouragement? Because I believe, kung hindi ako nagkakamali, Yumir, siya rin ang nagsabi na pwede ka talagang umabot sa Olympic level. Tama ba? Yes po. Hindi, actually, ito yung moment na hindi ko makalimutan sa buhay ko. Kasi kami talaga ng tatay ko yung magkasama parati pag nagte-training. And then, one day na sobrang hirap namin, na naglalakad lang kasi kami. Sakay kami ng jeep, sabit lang kami dun sa probinsya, sabit na para libre. Kasi kung uupo ka, may bayad. So, sabit lang para libre. Tapos, kaibiganin lang namin yung mga konduktor doon. Sige, hanggang dyan lang kami. Ganun. Tapos pag mag-slow down lang yung sasakyan, tatalon lang kami para hindi na masyadong abala ba yung pintuan ka pa, gano'n. So gano'n lang yung namin. And then after nun, naglalakad pa kami ng 3 kilometers papasok para sa gym. So one day, nag-advise ng papa ko sa akin, Papang Lito, nag-agbay. Sinabi niya sa akin, anak, sabi ko, pasensya na talaga, sabi ko. Mahirap lang tayo. Sabi niyo, pag namatay ako, wala akong may ipamana sa'yo. Sabi ko, ito na lang yung sakripisyo ko ngayon na gawin kitang isang Olympian, isang magaling na boksingero. So, yun lang yung niya sa akin, sinabi niya sa akin. Yun yung nagtatak sa akin. Ilang taong ganon? Siguro mga 13 years old. 13. Kasi nag-national open na ako noon eh. Kayong dalawa nun? Kami lang dalawa. Nagsabi? Kami lang dalawa. Kasi imagine nyo, di ba marami siyang tinitraining sa barangay namin. So, dinadala din niya yun sa gym. So, marami kami. Una, marami kayong pumupunta. Hanggang po konti-konti, 3 na lang. 3, 2, hanggang kami na lang mag-isa. 2 na lang kami ng tatay ko. Yung iba nag-give up na eh. So ako, nagpatuloy ako hanggang naging national team po ako. Anong sagot mo sa tatay mo that time nung sinabi niya sa'yo? Anak, this is all I can do. Ito lang yung magagawa ko para sa'yo. What did you answer him? Joke lang. Parang ganun kasi bata ka pa eh. Sabi ko, joke lang. Hindi, nung time na yun, sinabi ko sa tatay ko na, siyempre, bata pa ako nung time na yun eh. Hindi ko pa naintindihan masyado yung sinasabi niya sa akin. Pero,
hindi ko nakalimutan yung ano na yun. Kasi along the way, realize ko na ito pala yung ibig sabihin ng tatay ko sa akin. Na kung di ako magsikap. Kasi nakita ko yung mga ibang kasamahan ko na nag-give up. Hindi sila nagpatuloy. So, yung iba, naging professional, nagpatuloy na sa pag-aaral. Yung iba, huminto. So, sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng tatay ko sa akin. Pero, okay. Sabi mo, hindi mo pa naintindihan at that time. You were 13 years old. Pero Yumir, para tumatak siya, ibig sabihin, may kurot ka bang naramdaman dun sa mga binitawan niyang salita? And nakikita mo na ba at that point, I'm sorry to cut you off, nakikita mo na ba at that time yung sakripisyo bago niya sabihin, ito yung sakripisyo ko para sa'yo? Yes po, naintindihan ko na kung ano yung ibig sabihin niya sa akin. Pero hindi ko pa lubos na nalaman na kung ano yung meaning ng salita na yon. Sinabi niya sa akin gano'n, hindi ko pa talagang kumbaga binigyan ng pansin. Hanggang nung huli na nakikita ko na kung wala akong gagawin, hindi ako magsakripisyo, wala akong mapapatutunguhan. Baga kailangan ko magsikap kasi mahirap lang kami. Kung di ako magboxing, kahit siguro sa pag-aaral, hirap yung tatay ko mabigyan ako ng tuition kung mag-college ako. So, ganun Ganun yung naramdaman ko nung nagpatuloy ako. Nung ako na lang mag-isa, nakikita ko yung mga kasamahan ko hindi na nagpatuloy. Yung trabaho, naging construction worker. Wala silang nakukuha. Wala silang ganun ba? So, doon ko na-realize yung sabi ko, ito yung meaning pala ng tatay yung tatay ko nung sinabi niya sa akin. Kasi nung time na sinabi niya sa akin noon, hiniyakap niya ako So sabi ko, ano lang ako, naintindihan ko, sinabi siya, okay, gano'n na. Pero hindi ko pa naintindihan masyado yung kung ano yung ibig sabihin ng sinabi niya sa akin. Until nung nakikita ko na, ako na mismo nakita ko na yung anong ibig sabihin ng salita na yun. Hindi kailangang clutch ang panunood. Head on over to Clutch Talks on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts for the full episode. Leave a like, comment, and subscribe on Clutch Talk Social na rin para hindi mahuli sa Usapang Clutch.